sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Aquino ang paggunita sa ikatlong anibersaryo ng pagkamatay ni dating DILG Secretary Jesse Robredo. Dito ay hinikayat ng Pangulo ang lahat ng mga Pilipino na manindigan sa pagpapatupad ng tuwid na daan at tapat na pamamahala. Ayon sa punong ehekutibo, dapat ay manatili sa mga puso't isip ng lahat ang pamana ng tapat at mabuting serbisyo publiko na sinimula ni Robredo. Si Rocky Ignacio ang ating tagapagbalita. Hinikayat ni Pangulo Aquino ang lahat ng Pilipino na manindigan pairal ang matuwid na daan at mabuting pamamahala. Sinabi ito ng Pangulo sa ikatlong anibersaryo ng paggunita sa pagkasawi ni dating DILG Secretary Jesse Robredo. Ayon sa Pangulo, dapat manatili sa mga puso at isip ng lahat ang pamana ng tapat at mabuting serbisyo publiko na sinimula ni Robredo. Nang makita ng kanyang mga kalaban na isa siyang malaking hadlang sa kanilang mga pansariling interes, nagbato sila ng kung ano-anong issue, pati nga ang pagka-Pilipino niya kine-question nila. Pero malinaw sa mga Taganaga kung ano ang nararapat para sa kanila. Paulit-ulit nilang pinili ang matuwid na pamamahala. Napatunayan ni Jesse at ng mamamayan ng Naga, hindi kailangan maging madumi ang politika. Pwedeng makamit ang mga layunin nang hindi sinasakripisyo ang mga prinsipyo. Naniniwala ang Pangulo na may kahulugan kung bakit magkapareho ang petsa ng pagpaslang sa na si Ninoy Aquino at nang matagpuan ng katawan ng kalihim na nasawi mula sa bumaksak na eroplano sa karagatan. Nag-alay ng bulaklak ang Pangulo sa puntod na namayapang kalihim kasama ang ilang miyembro ng gabinete. Para nga pong itinadhana na magkapareho ang petsa ng pagpaslang sa aking aba at ng pagkakatagpo sa katawan ni Jesse. Sa magkaibang paraan, pareho nilang pinatunayang the Filipino is worth dying for. Kung kasama si Jesse sa mga Pilipinong nagsiklab ang pagmamahal sa bayan dahil sa pagkamatay ng aking ama, natitiyak kung marami rin ang umuhugot ng inspirasyon sa ipinakitang halimbawa ni Jesse. Mula sa libingan, nagtungo ang Pangulo sa Jesse Robredo Multi-Sectoral Forum kung saan ipinaabot ng mga Bicolanos ang pakikiramay sa pagkasawi ng kanyang tiyuhin, si dating Senador Butz Aquino. Ayon sa Pangulo, mabibigat na pangyayari ang Agosto mula sa Miranda bombing, pagkasawi ng kanyang ina na si dating Pangulong Corazon Aquino at ama. Dito ipinaabot ng Pangulo ang kanyang paghanga sa byuda na si Leni Robredo at mga anak. Si Leni ni minsan hindi pinakita sa akin ang kanyang mga luha. Damang-dama ko sa kanya at sa kanyang mga anak na ayaw nilang maging pabigat kanino man. Sigurado ako kung nasan man si Jesse ngayon, masaya siyang makita na ang kanyang asawa ay isa sa pinakamaasahang membro ng Kongreso sa ngayon. Ipagmamalaki niya ang magandang ipinapakita ng kanyang mga anak. Formal na maipinaabot ni Robredo ang pasasalamat sa Pangulo at sa mga hindi nakalimot sa kanyang asawa. Partikular ang best friend nito na si DILG Secretary Mar Rojas. Kaya hamon nito sa lahat, tiyakin na magpatuloy na ang makatotohanan at mabuting pamamahala. Matatanda ang nagluksa ang buong bansa nang nasuwi si Robredo aksakan light plane na sinakyan nito mula Cebu pauwi sana ng Naga City. Kinilala si Robredo dahil sa pagiging simple na laging nakatsinelas, makatao at matapat na serbisyo. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio, Naga City.